Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 23, 2020 at ito na naman yung ating PSE Stock Trends Review. Ayan, so nag-red yung ating index, negative 0.03%. So nandito pa rin po tayo sa 5,892.72. So pero medyo good vibes tayo at alamin natin mamaya kung bakit. So ito po yung ating mga stocks na nag-trend ngayong araw na to. So nanguna si Merrimart kasi meron siyang bagong news, si Now, si Dito, Manila Water, Nickel, BLL, IDC, Ferronickel. Sinama po natin itong si Jollibee. Makita natin, nag-spike siya kanina. At ang ating PSEI index naman. So, bago po tayo magpatuloy, as usual, pakibasa po yung ating disclaimer. At sa mga bago nating kasama dyan, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe guys, so i-click mo na yung subscribe, saka notification button natin at i-browse mo po yung channel natin kung nag-aaral ka about sa stock market. So browse mo po yung uploads na daily, nilalagay po natin dito. Baka mayroon ka makuhang inputs sa mga stocks po na hawak mo. Ganun din sa ating mga review sa mga companies natin, sa ating mga profit or loss section, and then sa mga technical indicators, yung mga nag-aaral po kung paano maglagay ng mga indicators. Ayan, so meron po dito, i-browse nyo lang. So hanapin nyo na lang kung anong indicator po yung hinahanap nyo at yung paggamit sa kanya. So nandito po sa section natin na to. Ganun din po yung kailangan natin kung investor ka or trader sa stock market, kailangan meron kang risk management naman. Okay, so sa mga bago pa rin dyan na hindi masyadong marunong dito sa ating YouTube, pwede po kayong magtanong dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or i-follow mo na lang ako at i-browse nyo po yung mga nakalagay dito kasi meron din po tayong mga pinopost dito na baka makatulong nga po sa inyo doon sa mga stocks na hawak nyo naman. So kanina pinapanood natin si Now at saka si GFC saka si Merrimart naman natin. So maganda kasi yung galawan nila malibang kay Now syempre. And then pwede mo ding i-follow yung ating Palabi Trader na Facebook page naman. So parehas nagpo-post din tayo dito. Ganun din po yung ating Palabi Trader para naman sa mga nire-retweet po natin ng mga news naman dito. Ayan, nagpo-post din tayo dito na mga nilalagay natin dun sa Facebook account po natin. Okay, so tingnan natin yung ating PSEI index. So medyo hindi nga siya gumalaw at nag-loss po tayo ng negative 0.03%. So syempre, as usual, ganun pa rin yung bias natin kasi hindi naman po siya masyadong gumalaw, di ba? So at makita mo yung RSI is still merong resistance dito sa 56. So hindi rin masyadong nag-spike yung ating RSI level at medyo sideways din yung ating MACD naman. Pero sabi ko sa inyo, 'di ba, medyo good yung vibes natin dito sa ating PSE market para bukas naman kasi unang-una yung net foreign selling natin medyo nanibago tayo kasi maliit ngayon, negative 95.86 million. And then yung second na reason ko bakit okay tayo sa ating market para sa bukas naman, yung daily cases po natin, 'di ba, ito yung mino-monitor natin sa kanya. Kung wala tayong makitang ibang news sa ating market, nagtataka ako bakit yung record ngayong araw na to or previous day umabot lang tayo ng 1,599. Ayan, so hindi ko din napansin to kanina nung nanonood ako ng mga tradings. So hindi tayo masyadong nakapag-imbak ng mga stocks na maganda po yung galaw sa ngayon kasi in-expect ko, di ba sabi ko sa inyo mga nakaraan, kapag bumagsak ng below 2,000 level yung daily cases natin, nag-expect ako na merong magandang galaw dito sa ating mga blue chips naman. Pero marami ako nakita dyan, mga mid caps, kung mapapansin nyo din siguro or may hawak kayo, madami dyan nag-angatan ng 3%, 4%, 5% naman. Dito lang sa mga blue chips, meron pa rin hindi masyadong gumagalaw sa kanila. Yung iba umakyat, yung iba tumaas naman. So, tingin tayo sa ating global market. So, mukhang okay din yung US mamaya. So, kagabi, okay po sila. Si Nasdaq, malaki po yung galawan. More than 1.71%. And then ngayon, nag-i-expect na naman tayo na tataas po yung market ng US natin. So, sana maambunan na tayo kasi kahapon maganda sila. Walang nangyari masyado dito sa ating mga blue chips naman. And then, pag sinilip mo, dito sa bandang Europe, okay na okay sila. More than 1%. So, halos 2% yung tinaas nila. And then dito sa Asia, halos green din po lahat. Ayan, so parang tayo din lang yung naiwan sa galawan nila. So okay lang, 'di ba? So nung isang araw sila naman yung nagbagsakan. Hindi naman gumalaw yung market natin, pero ngayon sila naman yung tumaas. Hindi rin gumalaw yung ating market. So sana bukas maambunan tayo kung good mood po yung ating global indices dito sa may bandang US or dito naman sa bandang Europe
naman natin. Ayan, so yun po yung babantayan natin, and then yun nga, sabi ko sa inyo, very very good catalyst po na biglang nag-drop yung cases natin. So alamin natin mamaya kung ano yung reason bakit masyadong mababa po yung COVID cases natin for September 22 naman. Okay, so sana maganda yung galawan ng ating market. So punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So unahin natin si Merrimart. So mukhang maganda yung galawan nitong si Merrimart. So maganda po yung galaw ni Merrimart ngayong araw na to kasi makita mo nasundan po yung volume natin kahapon sa kanya. So di ba kahapon ang sabi natin naglalagay tayo ng sideways na channel sa kanya kasi hindi nga masyadong gumagalaw yung kanyang price. So yung unang resistance natin dito sa around 3.25 and then yung support natin is around 2.93 kasi nag-doujing nga siya and then bumalik dito sa consolidation. So kanina maganda yung galaw, makita mo yung RSI medyo nag-spike up and then yung MACD. So ang magandang nangyari dito sa ating MACD guys, nagkakaroon po siya ng curving up. So halos maka-breakout na siya or naka-breakout na siya dito sa ating red line naman. So nag-expect tayo may magandang bounce pa bukas itong si Merrimart natin kasi medyo maganda po kasi yung lumabas na news naman sa kanya. So meron siyang nilabas na news, meron siyang partnership together with Panda. So ang tawag yata niya is Panda Mart. Ayan, so Merrimart tops Food Panda for dark grocery. So ngayon ko lang din nabasa itong term na to. Dark grocery stores concept solely for online deliveries. So mukhang maganda yung partnership ni Merrimart sa Food Panda. So pwede ka na siguro mag-online delivery ng mga groceries na gusto pong makuha. Ayan, so yun yung maganda sa kanya. So nagkakaroon ng innovation itong si Merrimart at pumapasok siya sa online business. Ayan, so yan po yung magandang innovation na ginawa sa ngayon nitong si Merrimart natin. So ng isang araw nagkaroon ng partnership naman si Pure Gold saka si Globe. So pero hindi yata ganito yung concept niya. So mas maganda po yung concept ng dalawang businesses or companies natin na ito. Ayan, so hindi ko pa nabasa yung deal ng dalawang companies natin na to, pero sa headlines pa lang, magandang catalyst na po yan para sa next na upward move po nitong si Merrimart. So meron tayong volume, may breakout ng ating, kahit pa paano naka-breakout po yung ating RSI, diba? So nakita mo dito sa area to, meron siyang breakout din, kaya nag-expect tayo ng magandang move bukas kay Merrimart. So congrats kung meron kang nahuli sa kanya, so sana umangat siya bukas. And then yung pinag-usapan natin, 'di ba? So sabi natin sana makaakyat dito sa ating descending trend lines na sinusundan niya. So nangyari, malakas nga po yung breakout ng price nitong si Merrimart. Sumabay po siya dun sa ating news naman. Ayan. So hopefully ma-break na natin yung 3.25 para magkaroon tayo ng another retest dito sa bandang taas at 3.44 naman. Ayan. So yan po muna yung nakita natin sa kanya. So mukhang maganda yung mangyayari sa kanya bukas. Hopefully ganun po yung mangyari at hindi siya matulad kay now natin. So mukhang malakas yung selling pressure po natin sa stocks natin na sinaw at na-break nga po niya yung pinag-usapan natin kahapon. Yung sabi natin, pinaka last line of defense natin is around 3.1. So nagkaroon ng breakdown, nag-close bumagsak siya ng around 2.95 yung pinakamababa niya. Pero nag-recover naman siya during the closing naman. Pero sabi ko sa inyo, dapat nakapag-cut loss ka na dito sa area na to kasi very volatile pa rin po itong stock natin na sinaw. Although nagre-retest siya dito sa pinag-usapan natin na around 3.1 pesos na level naman kahapon. Pero dahil na-break na nga po niya, ilalagay natin yung next support dito sa around 2.94 naman. Or kanina sinisilip-silip ko siya. So pwede palang gamitan to ng Fibonacci. Nakalimutan nating tignan kahapon. So mag-draw ka dito sa lowest point natin bago magkaroon ng uptick ng price and then i-connect mo dun sa pinakabandang taas. Makita mo dito, nag-support po sa around 0.618 Fibonacci level itong si now naman. Pero ako naman, since gusto kong bumili din sa kanya kasi may volatility kasi pwede kasi magkaroon ng spike. Nangyari naman, medyo malaki din siguro itong spike na to sa kanya. Makita mo dito, halos 4% din. And then bukas, kung sakaling malakas pa rin yung reversal nitong sinaw, ang nakita lang natin sa kanya, possible magkaroon siya ng retest dito sa area na to, 3.27 or dito naman sa taas ng 0.5 or 0.5 level naman natin. So ito yung area na babantay mo bukas kung nakabili ka na dito sa area sa kanya. Pero sa tingin natin, medyo may pagka-dangerous pa rin po itong sinaw natin kasi makita mo naman,
2 red candles and then malalaki po yung volume. So ibig sabihin, ang napapansin ko lang sa kanya, yung mga nakasakay dito sa area na to is nagbentahan na po yan kasi nung dumating dito sa area na to, around ilan na lang, 24% na lang yung gain nila as compared dun sa halos 50% na gain nila nung Monday naman natin na trading kay Now natin. So hindi pa rin maganda yung sentiment ng market kay Now. So nagbabangayan pa rin yung dalawang telco natin, si Dito sa Now. So merong pasaring dito si Dito. Hanapin natin ng konti. So ang sabi ni Dito, new telco players should undergo same selection process and have commitments to government according kay Dito. So hindi lang daw basta-basta tatawagin ka na fourth telco player kung hindi sumunod doon sa process na nangyari naman nung siya ay nag-avail ng pagiging third telco kasi marami siyang ginawa para sa government natin, yung mga performance ban. Ayan, so doon sa video natin, di ba, nilatag natin dito kung ano yung mga projects na or rather commitment ni Dito sa ating government. Kung hindi mo pa napanood, pwede mo pong pasyalan yan para makita mo yung galaw po niya. So yun nga po ang gustong sabihin ni Mr. Adel Tamano. So, dapat merong commitment with the government bago ka matawag na major telco player naman. Ayan. So, sa kanila na yan. So, sila na yung mag-usap dyan. Tignan muna natin yung ating charting sa ngayon. So, yun po yung bias ko sa kanya. Kung sakaling magkaroon ng rebound, hopeful na yung makabalik siya dito sa 3.35 naman. So, hindi na tayo muna nag-lean on the short term na bumalik siya dito sa bandang taas para sa mga kasama natin na siguro may naipit dito. Most likely, merong mga naiwan yung shares dito sa bandang taas natin. So, mag-aantay ko muna siguro ng time na makarecover itong Now. Matanggal muna yung negative sentiment sa kanya ng ating market naman. So, ito na nga yung pinaka-positive na pwede niyang puntahan sa pinaka-resistance and then yung pinaka-support siguro dito sa area na to at around 2.97 naman kasi ito yung pinaka-low level natin sa kanya although wala sa Fibonacci level. Kaya nga yung pinost ko sa inyo sa Facebook, nag-aantay ako dito sa area na to at around 0.786. So medyo malaki kasi yung bounce pag dito tayo nakasalo sa kanya pero hindi naman tayo napagbigyan at medyo marami nang sumalo sa around 3 pesos or 2.95 pesos naman. Ayan. So, hindi mo natin titignan yung ibang indicators. So, wala mo na siyang gamit sa ngayon guys kasi emotion-driven po itong si Now natin sa ngayon. Although, makita mo, di ba, okay yung RSI, okay yung MACD. Kaya nga lang, padaus-dos kasi. So, and then malalaki po yung volume na yan. So, medyo tingin natin, merong mga nag-risk dito sa area na to na sumalo. Kaya medyo malaki po yung volume natin ngayong araw na to. Pero, sa tingin ko is risky kasi sa ngayon ang itsura niya is falling knife. So mas maigi magantay tayo sa mga magandang Fibonacci levels around dito sa area na to kung hindi ka pa nakasalo naman sa kanya or mga green candles naman para kahit pa paano mas malakas yung conviction na maganda yung rebound po nitong si Now natin. So hindi natin inaalis yung chance na magkaroon ng malakas na rebound itong si Now kasi ang laki po ng hatak ng pagbagsak ni Now and then makita mo naman isang araw lang na nangyari yung candle na yan. So makita mo naman kahit dito sa history ni Now, babalik ka dito sa ibang side niya. So nagre-rebound naman siya, di ba? Kita mo tong malaking red candle na to after magkaroon ng good sign dito sa area na to. Nagre-test pa nga siya dito sa pinakababa. Nagkaroon din siya ng rebound naman. So, ganun yung ini-expect natin sa kanya. Kaya sumasalo din tayo sa kanya or naghahanap tayo ng chance na makasalo. Pero remind nyo guys, pag bago ka lang at hindi mo po matutukan yung market natin, so wag na lang muna kasi baka hindi ka makapag-react pag biglang nagkaroon ng kabig pababa itong si Now po natin. So, tingin natin sa mga experienced traders muna. Ang dami pong stocks na na-revive ngayong araw na to kasi yun nga, maganda po yung results ng COVID cases natin. So, tingin natin, may ibang spikes na pwede mangyari sa ibang stocks naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si Dito. So, kung gusto mong malaman yung mga reasons kung bakit umakyat itong si Dito, kung hindi ka masyadong nagbabasa ng news or nagtitingin dito sa social live feed sa Instagrams, yun nga yung video po na ginawa natin. So, sinamarize natin kung bakit po umakyat si dito naman natin. So, maganda yung galaw niya. Nag-gain po siya ng 3.26%. So, sabi natin, kahit nasa overbought signal, basta meron po mga news na palaging lumalabas sa kanya,
nasusupport po ni dito natin yung paggalaw naman niya. So medyo nagkakaroon siya ng retest dito sa bandang taas. So ilalagay na lang muna siguro natin dito, no. So ang pinaka-optimistic ko sa kanya nung nakaraan is around 4.5, pero since nasa daily charts tayo sa ngayon or short-term trading, so ilagay na lang muna natin sa 4.27 yung pinaka-resistance. And then medyo maganda nga yung retest niya dito sa pinaka-support area natin around 3.94. So ang lit ng area natin, no? So tanggalin ko to, and then ibalik ko yung ating ascending trend lines para meron tayong titignan sa kanya na trading channel naman. So siguro ang pinaka-support natin is, kasi ang in-expect ko nga sa kanya, mag-retest siya dito sa area na to para medyo mas malakas yung pag-rebound niya. Pero since marami sumasalo, so umakyat pa rin po yung price ni dito natin. So ganyan na lang muna yung tingin natin sa kanya. Wag tayo masyadong optimistic kasi nga nasa overbought signal pa rin naman. Pero sabi ko sa inyo, meron nga mga catalyst na lumalabas sa kanya. And then yung MACD, yung RSI, okay yung direction, meron pa rin siyang malakas na volume, kaya nag-stay po dito yung ating prices. So hopefully for the coming few days maka-breakout na siya dito para sa next target natin na around 4.5 pesos naman yung mga pinag-usapan natin nung medyo bullish tayo dito sa stock natin na si dito naman. So yung news na related sa kanya, yun yung sinabi natin kay Now. So siya po yung nag-release ng press release naman doon sa balita po na yan. Okay? Next po natin si Manila Water. So, hindi natin napapansin na umaarangkada po itong si Manila Water. So, dati, di ba, bumili si Mr. Enrique Rason ng share sa kanya at around 13.5 yung average niya. Pero ngayon, medyo kumita na si Mr. Enrique Rason. So, nasa 15.36 na po yung ating price. Nag-gain po siya ng 3.92%. So, ang ganda din ng breakout kasi meron po siyang kasamang volume naman. Ayan, so nasa overbought na, so watch out kung kakabili mo lang sa kanya. Although meron naman siyang catalyst, meron ako nabasa nyo sa kanya, hanapin ko lang saglit, regarding po dun sa meron siya nakuhang contract yata together with Antipolo City. So ito yung hinulugang taktak sewage treatment plant. So hindi pa natin alam kung magkano yung pwedeng kitain dito ni Manila Water, pero meron siyang business together with the Antipolo City naman. So yun siguro yung catalyst para patuloy na umakyat po yung price nitong si Manila Water. So classic din siya, di ba guys? Nakita mo yung prices natin. Nagba-bounce lang dito sa ating MA20. And then nagkaroon siya ng magandang breakout chance dito sa area na to. So medyo malaki na rin yan, di ba? Kung dito ka nakabili, so halos 7% na gain na rin naman sa kanya. So ano yung next na resistance? So mukhang mataas na yung next na resistance natin, nasa 17 pesos. So titingin tayo dito sa bandang dulo kung meron. Yung pinakamalapit na resistance natin sa kanya is dito naman sa around 16.17 pesos. Ayan, so medyo realistic yan. At pwede pong i-retouch nitong si Manila Water natin hanggat nandyan po yung good vibes naman sa kanya. Pero yun nga lang, sabi ko sa inyo, anyway, meron siyang news, so hindi ko pa na-observe kung very good yung news na yun kasi wala po siyang data kung magkano yung kikitain niya or may kita ba siya dun sa sewage treatment plant na i-build nga po nitong si Manila Water naman natin. Ayan. So abangan natin for the coming few days kung lalabas yung news na yun. Pero kung indicators lang pag-usapan, okay po siya. So naglilin tayo around 16.17. So siguro mga 2 to 3 days pa meron pang spike itong si Manila Water. Lalong-lalo na po kung maganda po yung sentiment dito sa ating market, kasi nga mali po yung COVID cases naman natin sa kanya. So sana tumaas pa para sa mga kasama natin, and then maganda rin po yung breakout ng ating MACD naman sa kanya. So congrats po sa inyo doon sa mga nakapag-ipon sa kanya kasi ang tagal din September 1 saka hanggang September 23, di ba? So halos isang buwan din na nag-sideways po itong si Manila Water natin. Ayan, so merong tayong mga mining na lumabas, si nickel saka si ferronickel. So, hindi naman masyadong gumalaw. So, ang nababasa ko lang ng news regarding dito kay nickel, lagay ko lang yung resistance saka support is ganun pa rin naman. So, nag-support pa rin siya dito sa area na to. So, ganyan pa rin guys sideways channel kasi medyo hindi maganda yung ating RSI. Medyo padaos-dos siya at hindi pa nagre-recover naman yung ating MACD sa kanya. So, padaos-dos pa rin po. And then, medyo pababa yung volume natin sa kanya. So, related kay FNI din, so yung ating Tesla, yung pinag-uusapan natin kahapon, di ba? So, meron nilabas ninyo si Business World. Medyo bago lang to, no? 2:52 PM. So, nag-drop yung price po ni Tesla kasi meron daw siyang pre-namis na
cheaper battery 3 years away. So, ang goal kasi ni Mr. Elon Musk, makapag-create ng mga electric cars na affordable po sa mas maraming tao kasi yung ngayon medyo parang high-end pa yung kanyang mga products, di ba? So, walang masyadong nakakabili pa. And then, mas dadami yung bibili sa kanya kung makakagawa siya ng cheaper battery. And then, dito sa loob niya, kung binasa mo yung news, babawasan niya yung mga metal products dun sa loob ng battery, kagaya po ng cobalt. So, tingin natin yung isa sa mga catalyst sa mga mining natin na tinitignan sa ngayon. Kaya hindi po siya masyadong gumalaw. And then, ito nga stock natin si Tesla, yung mga nagtitrade dun sa global markets is nag-drop ng 50 billion sa kanyang total value, so around 5% lang naman yata yung binagsak niya. Pero malaki kasi yung epekto sa kanyang total values or market value naman. Ayan. So, ganyan muna yung nakita natin sa kanya. So, watch out lang. Huwag sanang dumasdo sa ilalim po ng RSI 50 yung ating RSI level naman. So, nagsusupport naman siya. So, tingnan natin. Baka meron siyang spike for the coming few days naman. Next po natin si BLL. So, merong disclosure itong si BLL. Hindi natin alam kung nakatulong siya. No? So, pero, meron siyang sinabi dito, hanapin ko lang saglit, regarding dun sa, ayan, so meron siyang disclosure sa ating PSE Edge. Ang nakalagay naman sa kanya, yung pinaka-title niya, meron siyang award, Most Innovative Community Developer by the Global Economics Award. So, hindi ko alam kung related to sa kanya revenue, pero wala akong masyadong nakikitang mga values dito. So, hindi ko alam kung magandang catalyst yun sa kanya, pero based sa price action, maganda siya kasi nag-gain po siya ng 5.37%. At dun sa pinag-usapan natin nung huli, nandito na po siya sa MA100. So, congrats dun sa mga nakahuli sa kanya kasi parang gusto pa niyang i-break yung area na yan. So, kung good vibes ang market natin, so malaki yung chance na ma-break po yan ni VLL naman natin. So, mukhang nagre-reverse na si BLL natin. So, dahil nandiyan na po siya, tataas natin ng konti yung ating resistance sa kanya. So, tingin natin kaya niyang basagin niya basta meron pong volume bukas. So, ang next na resistance natin sa kanya, pwedeng dito na sa area na to. So, sa bandang taas na siguro. At masyadong mataas naman. No? So, ayaw natin yung sobrang optimistic. So, siguro dito at around 3.75 naman. So, pwede dito kasi merong breakdown and retest and then nagkaroon ng breakdown ulit. So, pwede yung area na resistance at around 3.75 naman. So, maganda na kasi meron na po siyang momentum. So, kita mo yung RSI maganda. Yung ating MACD, maganda rin po yung kanyang galaw naman. Ayan. So, tiyaga lang talaga sa mga stocks natin guys kasi nasa pandemic nga po tayo and then pag may nakikita ka ng mga breakouts, di pwedeng sabayin mo siya lalong-lalo na kung merong magagandang mga indicators sa kanya and then kasama po yung ating volume. Basta wala po siya negative news. Yung news kasi catalyst yan para magbago po yung direction ng ating mga stocks naman. Okay po. So, yun yung nakita natin sa kanya. So, congrats sa inyo. Next, si IDC. So, maganda din yung kanyang galaw. So, nag-gain po siya ng 6.74%. So, tingnan natin bukas kung ipagpapatuloy yan ni IDC. Kasi kung sisilip mo ng maigi, meron pong breakout sa body to body. Ito si IDC natin. So, medyo nakausbong siya ng konti, di ba? Kung dito ko kukunin yung average ng prices naman natin sa kanya. So, congrats dun sa mga may hawak. So, nandito na siya sa taas ng ating resistance. So, itataas na natin ng konti yung kanyang next na resistance area naman. So, ito na siguro yung possible na target niya at around 2.27 naman or pwede ka mag-drawing ng ating trend channel, yung paborito nating trend channel para makita mo yung kanyang next na move naman. Pinaka-realistic siguro. So, most likely, around dito sa area na to, kung dito sa area na to, yung next na resistance natin. So, yung body to body ng mga previous candles naman natin, yung possible na pwede niyang puntahan naman. So, merong resistance dito. So, siguro ito na siguro kasi mas malapit na. So, meron kang potential upside sa kanya. Kung maganda pa rin yung market is 5%. So, siguro halos 5% na upside move naman sa kanya. Ayan. So, yun po yung nakita natin. So, kung maganda yung market, why not? Pwede pong umakyat itong si IDC. So, maganda na po yung ating RSI. Nag-stay at nag-rebound sa above ng ating resistance area at around RSI 52 and then yung ating MACD. So, makita mo naman, nag-align lahat, di ba guys? Price action, volume, RSI, saka MACD
naman po. Next, si Ferronickel. So, same sa pinag-usapan natin kahapon, ganun yung sentiment natin. So, mukhang gusto mang bumalik dito sa area na to ni Ferronickel. So, nag-wait ako sa kanya ng mga Darbas box kanina. So, parang gustong bumalik dito sa area na to ni Ferronickel naman. So, actually, ito yung bias ko sa kanya. Nag-loss po siya, negative 1.68. Kasi nga, hindi po maganda yung candle natin sa kanya. Mukhang pinilit na umakyat lang siya, siguro para makalabas yung iba. At then makita mo ngayon, walang masyadong support ng price action naman. So, since nandiyan pa rin naman siya, so tingnan natin maigi kung ano yung pwede niyang puntahan. So, halos pumasok na kasi siya dito eh. So, anyway, nandyan siya. So, ganyan muna yung tingin natin sa kanya. Pero ang bias ko na sa kanya kasi loss siya ngayong araw to. And then, meron tayong bad news doon sa major miner natin na si Tesla na madalas pinag-usapan. So, ito yung trading range area na nakikita naman natin sa kanya. So, anyway, sana makarecover siya, bumalik dito sa taas. Para yung sinasabi natin, babalik siya dito sa ating pinakataas na box area naman sa kanya, pero mukhang dito yung gustong punta po ng ating price action kay Ferronickel naman. Okay, so depende po sa bias mo yan, pero mukhang yun ang sinasabi ng lahat ng indicators. Yung RSI pabagsak, MACD pabagsak, volume ng sellers mataas, so it's a red flag. Yung RSI is nasa baba po ng ating RSI 50 naman. Okay, so kaya ganun po yung bias natin sa kanya. And then lastly, sinama ko itong si Jollibee. So, naghahanap ako ng catalyst sa kanya kasi very unusual yung pagtaas po ni Jollibee. Actually, isa po siya doon sa tumulong para hindi po masyadong bumagsak yung ating index. So, nag-gain po siya 4.23%. So, guys, mukhang tapos na yata yung FTSE rebalancing natin. So, ang sinasabi nila, hindi ko pa nakita, ang sinasabi nila is napunta sa mid-caps itong si Jollibee. Pero sa dami ng news na maganda na lumabas po dito kay Jollibee, mukhang bumabalik na po ng konti yung sentiment natin sa kanya. So, ilalagay natin sa isang sideways na trading channel itong si Jollibee natin kasi nagkaroon na siya ng double test dito sa area. And then, maganda po yung ating candle. So, yan lang muna yung titignan. So, wala pa kasi tayong uptrend na makita. Makita mo naman sideways talaga, di ba? Pero mukhang meron siya magandang reversal na pwedeng mangyari in the short term. So, meron tayong breakout ng ating RSI kung sisilipin mo na maigi. So, above RSI 50 and then nagka-curve up yung ating MACD. So, medyo kulang nga lang po yung volume natin sa kanya. Yun nga lang, medyo kinaya po niyang itulak naman. So, marami tayong news na nakita sa kanya. Halimbawa nito, galing kay Business World naman nung isang araw pa to. Mukhang nagmaterialize na investors lukewarm on Jollibee Foods after FTSE rebalancing. And then, kung titignan mo dito sa bandang baba, meron siyang mga nilagay na yun nga, marami siyang expansion na ginagawa sa bandang Europe naman. So, nakita ko dito sa may bandang baba. So, pwede nyo pong basahin itong news na to. Baka may makita kayong insight naman sa kanya. So, pero ito yung nakikita ko lang na pinakamalapit na related nyo sa kanya. Kaya nagre-recover na po itong si Jollibee natin. So, hopefully, umakyat siya. So, malaki din yung upside niya, no? More than halos 5% yung possible na upside mo naman kay Jollibee po natin. Okay, so yun po yung mga balita natin. So, sana bukas magkaroon ng spike si PSCI. So, titingnan natin yung representative natin sa US, si APHE. Pag meron siyang gap up mamaya, yun yung magandang catalyst sa kanya. Pero pag wala, baka sideways pa rin tayo bukas. Pero sabi ko nga sa inyo, medyo good vibes tayo dahil dito sa case po natin is medyo bumagsak. So, alamin po natin kung bakit siya bumagsak. Kung medyo meron na delay na naman na data lang, so it's not a good news. So, baka mag-sideways pa rin itong si PSE. Pero kung real data po yung nakita natin na ito sa kanya, it's a very, very good news. And then, nakalimutan ko din sabihin, mukhang pinaninindigan na yata ni President Duterte yung strong stand daw sa South China Sea Award. So, dati di ba kasi ang parang ginawa ni President Duterte, sinet aside niya muna yung arbitration ruling doon sa South China Sea. Pero sa ngayon, nung nagkaroon siya ng presentation sa ating UN Councils, United Nations General Assembly, parang sinasabi niya na ini-invoke niya yung rights ng Philippines regarding sa South China Sea arbitration naman. Ayan, so nakalimutan ko sabihin sa kanila. So, yun lang muna yung reviews natin for today. So, as usual, don't forget to subscribe po dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account, Facebook page, at dito sa ating Twitter account
naman na Palabok Trader. Ayan. So maraming salamat po. So happy trading bukas kasi marami po nag-angatan na stocks ngayong araw na ito. Kita po ulit tayo bukas.